ng 1,000 pan-share. Out of 1,000 pan-share, ilan ang nagsa-champion? Siguro 1%. Bakit mo gagayahin yung ginagawa nung napakarami? Eh hindi nga sila nananalo. So gumawa ka ng bagay na kakaiba na hindi nila ginagawa. So kaya ako nagsa-champion. Kaya so okay, puntahan natin yung mga lock ko. Itong mga lock na to, hindi ko yan ginawa dahil gusto ko magkaroon ng magandang lock. Ibinigay sa akin yan ng mga ibong ko. Lahat yan pinagawa ko galing sa panalo. Oh, ayos. So itong lock ko na to, ito yung North. Nung nanalo si Lady Bunker sa NHPC, 10K bands. Pinagawa ko to hanggang baba. Meron pa yung stock sa baba. So ang design ng lock ko, lagi ako may viewing na malaki. Ganda. Meron akong aviary. Preparation yan para sa derby race. So kung paano natin i-motivate ang ibon. So tara, pasok tayo dito sa North. Yan ang aking North. So ito ang aking North lock. So kaunti lang ang capacity nito, around 45 birds. Pero malaki din. So ito, may mga ibon na tayo dito na nasa loob. Kaya lang, hindi ko pa yung pinakakawalan. Tingnan nyo to, batang-bata oh. Tinaas na ni sir. Oh, nakahiwalay na kagad. May palahibo pa yan. Oo nga tayo, may Ilang, ulit po. ilang days na to dito. Hindi pwedeng mahina. Pag dinagin mo ang ibon mo, walang mangyayari. Sarado natin para hindi sila... Kaya fully automatic yan ha. Dati dipindot to bago bumaba Ito ang lock ko. Ang design ng lock ko, lagi akong may aviary. Ito. Tapos meron din akong viewing na malaki. Kasi itong aviary nito, ginagamit ko yan sa motivation. Kasi sa mga tinuro sa akin o natutunan ko sa mga nakausap kong pan-share. So ito yung design ng lock ko na to, binasi ko to kung paano ko gagamitin niya sa derby. Tapos sir, yung mga YB mo sir, bilad na yun dyan hanggang magdamag. Ako nakalisan yun dyan. Patayan yan. Oo, pagka dyan lang sila, maghapon na sila dyan. Bababayan, iinom, tutuka. So, meron pa akong gagawin dito na i-improvise ko. Mag-aakyat ako ng crates. Yung crates na nilalagay sa truck. Marami akong crates, may club tayo Mag-aakyat ako dito. Doon ko ikukulong yung mga ibon ko para nasasali na sila. Galing ni sir. Sayang, kunin natin yung advantage na meron tayo. Ayun, salamat sir. Ikaw pala sir Manny, paano po nahilig sa pagkakalapati? Bata pa lang ako, siguro mga elementary days, nagkaroon ako ng kalapate 100 mahigit. Pinabenta lang sa akin ng tatay ko. Kasi nga, medyo perwisyo na sa bahay, nabubulok na yung yero. Tapos ang kulungan ko noon, kung natatandaan niyo, yung mga lalagyan ng repolyo, gulay sa palengke, yung mga kahoy. Oo. Kinukuha ko lang yan, nakasabit lahat yan sa paligid ng kulungan ng bubong namin. Diretso pugad na nila sir. Diretso pugad na yan, doon na sila. Hanggang ngayon, may mga dreams ako na naaalala ko pa yun, napapanaginipan ko pa yun na dami kong kalapate. Minalas lang ako noon kasi may mga customer akong Chinese. Bata pa ako noon elementary days, pinupuntahan ako ng Chinese. Binibili yung inakay. Yung inakay na kaunti pa lang yung balahibo. So mataas pala ang protein content nun, binibenta ko sa kanila, niluluto nila yun. So kailangan yata nila yun sa health nila So, start nun, minalas na ako. Ang mga alaga ko nun, giant, yung mga puti. Ay, malalaki Ayun sila yung panyaya ko, kutsa kahit apat, kaya yayahin nun. Tapos, dumaan pa ako, naka-street fight din ako nun. Tapos nakaranas ako yung batakan, tatanong yung dalawang kalapate, kapali pa rin, kung sino yung makahatak, sino yung panalo. As dagitan, palit ng kalahating kilo, 1 kilong pato. Kaso, bata pa lang nag-iibon na. Pero, nagbalik ako way back mga 2016. Sabi ng bayaw ko, hindi talaga ako mahilig hindi ako nagano. Yung bayaw ko lang sabi niya, bayaw magkalapati tayo kasi yung friend niya nasa abroad, may mga magagandang kalapati. Sabi niya, hanap ka ng club. So, naghanap kami ng club. Umatid kami ng awarding. Doon na nag-start. Yung bayaw ko hindi nag-ibon na tuloy ako ang pag-ibon. Tapos sir, kamusta yung unang sabak mo sa karera? Simula nung nagbalik ka sa Unang pagkakalapati? race ko ng pag-iibon, dati ang pinakarera ko puro puti. Kasi sa Batangas, may ibon doon nga sa bayaw ko. Nag-uwi ako ng 2 puti. Tapos napalaro ako ng, nakalimutan ko tong club na to So nilalaro ko mga puti. Pero kahit na puti yung ibon ko, mabot ako hanggang naga. Oo, iso. Yun yung maximum nun. Tapos noon, unti-unti, nag-produce. Pero maraming beses ako naloko sa pag-iibon. Bakit po sir, nangyari po? Kasi sa Quezon City, manager ako ng automotive.
nandun yung office namin. Dami kong binibili sa Bulacan, Quezon City. Dumarating yan sa office, bibili ako 1,500, 2,500, 2,000. Hindi ako particular sa bloodline. Wala akong pakialam doon. Wala din akong pakialam kung nanalo ba yan. Kumbaga naloko ko, nauto ako. Nakuha ako sa matatamis na salita. Ayun. Lahat na ibon na yun, basura. Diyan pa lang, tanay. Pagka umambo, nawawala. Naku po. Kasi ang laki ng losses ko nun. Pero nung mga 2016, puti ang kinakarera ko, mahilig naman tumaya ng mga pooling. Oh, yapa. Akagaling ko ng office, naka long sleeve, maglo-load pa kami. Tama ko yung mga anak ko, pila kami. Ang haba. So, start nun, nag-enjoy na ako. Tapos nagbasa-basa, pinag-aralan ko lahat. Hindi pa ako nananalo na nagkakandak na kami ng mga seminars. Bakit ako nagkakandak ng seminars? Para matuto ko. Kasi kung hindi ako mag-engage ng ganun, hindi ako matututo. So yun yung ginawa kong way kahit malaki gastos. Ang dami kong, itong ARPCI na to, binuo pa namin to 2017. Para lang sa group, para matulungan yung mga ibang panshir at para mag-conduct ng mga seminar. So luckily, sa tuloy-tuloy na ginawa ko na nun, ang dami kong natutunan. Na-expose ako sa foreigner, nagpunta dito isang champion foreigner, inintroduce sa akin ng kaibigan natin, si Sir Paul Swindle. Since wala siyang contact number, ay gusto siyang kausapin ng mga PHA player, ako kinokontak. Kasi kahit pa paano kilala na ako ng kalat na. Pag kinokontak nila ako, pag siya kinausap niya yung mga PHA player, magkukwentuhan sila tungkol sa ibon. Magkukwentuhan sila sa breeding, kung ano-ano, conditioning, natutunan ko. Take note ako, take note. Pero hindi ako kasama, nakikinig lang ako. Oo, So marami, yes. iba't iba. Ang dami ko natutunan. Pero tinuruan din ako ni Paul Swindle. Kung magturo siya, katulad ko, pag magturo siya, hindi spoon feed. Sabihin niya lang sa akin, Manny, English hindi ko na Englishin. Foreigner eh. Manny, pag-aralan mo ang tamang pagbibigay ng protein at carbohydrates. Hindi pa niya sinama yung fats. Yun lang ang sinabi niya sa akin, hindi na ako nagtanong. So what, hindi ko na tinanong kung anong mga seeds na may protein. Nag-research ako sa sarili ko, pinag-aralan ko. Tapos tinuruan din niya ako ng motivation. Kung gaano ka-importante ang motivation. Hindi rin ako nagtanong sa kanya ng detalye. Pinag-aralan ko sa sarili. So natutunan ko on my own. So yung mga loopholes in between habang pinag-aaralan mo, nalaman ko. Ganun pala. Kaya pala. So doon sa mga panshir na nagpapaturo sa iba't ibang panshir din, marami naman nag-share ng knowledge. Apo. Huwag naman kayo mag-spoon feed. Tinanong niya ako pati ba naman yung presyo, tatanungin niyo pa, saan nakakabili? Yung full details. Oo nga naman. Diba? Parang, hindi lang naman yan ang ginagawa ko Nag-share na nga ako, kaya lang, gusto mo nang kunin yung buong oras ko para i-detalye ko sa'yo. Mali po yun. Kung ganong pag-aaral, spoon feeding ang gagawin mo, hindi mo matututunan yung in-between, yung tamang proseso. Tama kasi. Ganito, kaya pala ganito binibigay, kaya pala ganito. Hindi mo malalaman yun. Kasi hindi ko naman isa-isayin sa'yo. Kaya, pakiusap sa mga newbie, sa mga nagpapaturo, huwag nyo naman kunin yung full details. On your own, mag-research kayo, pag-aralan nyo. Same as paggamit ng ibon, bloodline. Sabihin, ganito, ganito. Minsan man pala, bumili ka ng ibon, ang may problema naman pala, ikaw. Oo nga. Bumili ka sa winning lines. Ba, bumili ka sa akin, nananalo sa akin yung line na yan. Pagdating sa'yo, sisisihin mo, sabihin mo, bamban yung binigay sa'yo. Hindi naman yata yun yung line. Ano ba ginawa mo sa ibon? Diba? Kaya pag bibili kayo ng ibon, kunin nyo rin yung proseso. Una nyong itatanong, saan bang ibon to match? Saan ba siya magaling? Long distance o short distance? Yun yung mga importanteng detalye. Kasi bibili ka, katulad ibon ko, long distance. Gusto mo lang. Kasi ilalaro mo ng sprint race. You think magpo-push? Hindi. So dapat alamin mo yung detalye ng binibili mo. Saan siya magaling, saan siya mahina, bakit ganito siya, yun. Yung mga ganong importante na dapat inaalam. Yun, maraming salamat po, sir. Pero ikaw po pala, Sir Manny, may naging mentor po. Marami. Talaga, ang dami kong mentor, ang dami nagturo sa akin, ang daming umalalay sa akin. So, napaka-thankful ko naman. Pero, again, hindi ako nagpa-spoon feed. Yun yung advantage ko Kaya natutunan ko yung every details.
ng mga ginagawa ko. Alam ko. At saka, ganito yan. Napakaraming pan-share. Opo. Palagay natin, magbigay tayo ng 1,000 pan-share. Out of 1,000 pan-share, ilan ang nagsa-champion? Siguro 1%. Po, konti. Bakit mo gagayahin yung ginagawa nung napakarami? Eh, hindi nga sila nananalo. So, gumawa ka ng bagay na kakaiba na hindi nila ginagawa. Yun. So, kaya ako nagcha-champion, kaya ako nananalo. Meron akong ginagawa na hindi ginagawa ng marami. Kaya ako yung nagawa kasi alam ko yung proseso. Alam ko obserbahan yung ibon. Alam ko kung ano yung kailangan. Pero ngayon, nilalabas ko na rin yun sa mga live ko. Kung paano kami, hindi na yan, hindi na yan, late cards na yan. Marami nang nakakaalam na. Kasi gusto ko i-share. Yun. At the same time, nakikita ko pa rin yung advantage ko. Kasi ako nagpa-umpisa niyan. Alam ko yung bawat sulok habang ginagawa ko. So, ganun din yung gawin nyo, pag-aralan nyo. Yun, maraming salamat po, sir. Yun, shoutout nga pala sa inyong lahat, mga kaibon. Maraming salamat sa patuloy ng suporta. At yun, meron ulit tayo pa shoutout ngayon. Shoutout kay Sam Bipe Patolot at kay Sir Dito Magnayo ng Bulacan. Shoutout din kay Baudiao Lop ng Maribeles, Bataan. Yan, good luck po sa karera. Shoutout din kay Karin Lecano at sa tropa niyang si Franklin Andres at kay Sir Ryan Evangelista. Shoutout din kay Maki Karingal at pinapa-shoutout ni Karin yung player ng Novaliches sa Quezon City. Yan, good luck po sa karera. Shoutout din kay Boss Eddie Josie Doble at syempre kay Sir Normante. Ayan, maraming salamat sa patuloy yung suporta. At sa mga gusto pang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At syempre makiki-share na rin. So yun, abangan nyo yung part 4 nung napanood nyong video. Keep watching and God bless you all. Thank you.